Pwede na daw magtrabaho ang mga visitor visa holder sa Canada? Pag-usapan natin. Hi, my name is Apple. I'm from Gateway to Canada. We are part of the Canadian Immigration Consultancy Group, and we've been helping Filipinos immigrate to Canada since 1989. Marami kayong mababasa sa internet, sa Facebook, and other social media channels na sinasabi na madali na raw makapagtrabaho sa Canada ang mga visitor visa holders. Ang maiksing sagot ay hindi. Para makapagtrabaho ka legally sa Canada, kailangan meron kang work permit. And usually, para makapag-apply ka ng work permit, kailangan mo ng job offer supported by a positive labor market impact assessment report o yung tinatawag na LMIA. Pwede ka ring makapagtrabaho sa Canada, pwede kang makapag-apply ng work permit kung ang asawa mo ay international student or a temporary foreign worker. So, pag-usapan natin itong LMIA. Paano ba yung process? Highly regulated ang pag-hire ng foreign workers sa Canada. Ang isang employer, bago siya payagan ng Canadian government na mag-hire ng foreign workers, kailangan niya munang patunayan na meron siyang recruitment efforts na ginawa and failed. Meaning, walang nag-apply or kung may nag-apply man ay hindi qualified. So, kaya pinapayagan siya ng government ngayon na mag-hire outside Canada. Ang patunay dito, yung LMIA. So, kapag meron ka ng LMIA, pwede ka nang mag-apply ng work permit. Now, kung nasa Canada ka, as a visitor, pwede ka nang mag-apply ng work permit from within Canada. It's a temporary public policy. Prior to this, hindi ka pwedeng mag-apply ng work permit from inside Canada. So kahit nasa Canada ka, kung visitor visa holder ka, kailangan yung work permit mo ay ipaprocess pa rin outside Canada. So mas convenient ngayon. But just the same, kailangan mo pa rin ng LMIA. It is illegal to work in Canada kapag wala kang work permit. You also need to consider na it is not guaranteed na kapag meron ka ng LMIA ay maa-approve ang iyong work permit. Hindi siya guaranteed. So kahit hired ka na ng employer, you also need to satisfy yung requirement ng IRCC. So kailangan patunayan mo na qualified ka sa trabahong ito. Ang Gateway to Canada is not a recruitment agency, so we cannot help you find work sa Canada. Pero kung meron ka ng LMIA, we can definitely help you apply for your work permit. We cannot guarantee approval, but you can certainly bank on our experience. We've been doing this for over 3 decades already, and you will be represented by an IRCC authorized paid representative. So, ang tanong dito ngayon, paano ka makakakuha ng LMIA? Ito yung malaking challenge. You also need to consider na it is mandated by law na sagutin ng employer yung ilang mga expenses in relation doon sa pag-hire ng foreign workers. For example, kasama dyan yung airfare. So, dapat sagot siya ng employer. Hindi rin pwedeng ipasa ng employer yung cost associated sa pag-apply ng LMIA. So, to give you an idea, magkano ba yung ginagastos ng employer para makapag-hire ng foreign worker? So, una, application fee sa LMIA application, may binabayaran na around 1,000 Canadian dollars. Now, kung hindi alam ng employer yung process, magha-hire ang employer ng immigration consultant or immigration lawyer to process the LMIA application. Usually, ang charge dyan ng mga consultants nagre-range between 2,500 hanggang 5,000. Okay? So, that's 1,000 plus say $5,000, that's already 6,000. So, kailangan sagot din ng employer yung airfare. So, kung manggagaling sa Pilipinas, so, that's could be around 1,500, 2,000 Canadian dollars. So, yun yung expense na gagastusin ng Canadian employer para mag-hire ng foreign worker. So, kung ikaw ay nasa Canada, visitor visa, medyo makakatipid yung employer. So, if you're the employer, who would you rather hire? So, kung wala kang ma-hire locally, so mamimili ka ngayon kung yung nasa labas pa ba ng Canada o yung nandito na sa Canada.
So again, ang tanong pa rin, saan ka makakahanap ng employer na nag-hire ng mga foreign workers? Ang pinakamagandang source ng legit na job offer, bisitahin niyo po ang website ng Department of Migrant Workers ng Pilipinas. Meron sila dyan ng mga job orders papuntang Canada. Nakalagay din dyan yung mga agencies kung saan nyo makikita itong mga trabahong ito. And ang right approach is mula dito sa Department of Migrant Workers website, i-check nyo po yung mga job orders or kung sinong agency yan at saka nyo pupuntahan itong mga agency. That way, makakaiwas po kayo sa mga scammers. Kadalasan sa mga legit na recruitment agency sa Pilipinas, hindi sila nag-charge ng placement fee for the workers kasi nga they are being paid na by the Canadian employers. So that's the best source ng information about the job orders sa Canada. Pangalawa, pwede rin kayong pumunta sa Job Bank ng Canada. That's jobbank.gc.ca. Meron diyang mga employers na specifically kung i-filter nyo yung inyong pag-search, pwede nyo ma-narrow down ang inyong search doon sa mga employers who are actually willing to hire foreign workers. So what you need to do, pag nakita nyo itong mga employers na ito, padalhan nyo lang po ng application, ipadala nyo po ang inyong resume. It's a numbers game, no? Mas marami kayong padalhan na employers, mas malaki yung chance na merong mag-hire sa inyo. Now, kapag meron na kayong employer, meron na kayong LMIA, so you have the option now to either do it yourself, mag-apply ka ng work permit, or you may want to hire us to assist you with your work permit application, and we can also provide assistance hanggang sa maging permanent resident ka na. I hope that helps. Thank you very much.